Hello my friends! Tara, samahan niyo akong mag-work bilang isang senior customer support sa isang software development company dito sa Canada. Ikukwento ko na rin sa inyo yung background ko bago ko nakuha itong work ko ngayon. Thankfully, dito lang ako nag-work sa bahay at fully remote kasi malaking bagay para sa akin na work from home dahil walang commute. Usually, sa desk na ako nagbe-breakfast habang nag-work. Ang madalas na almusal ko, tinapay saka peanut butter. Madali lang kasing iprepara tapos madaling kainin. Bago pala pumasok sa work, piniprep ko muna ang baon ni John sa umaga at damit niya para sa school. Si Glenn na ang naghahatid sa kanya ng around 8 a.m. 8:30 a.m. ang pasok ko, kaya once makaalis sila sa bahay, magkakape ako or tea. Tapos shower na sa umaga, then ready na sa work after. Hindi naman kailangan na laging mag-shower sa umaga since work from home naman. Pero na-realize ko mas maganda ang mood ko at overall day ko kapag nag-ayos ako ng umaga. Minsan naman, pag tinatamad, palit na lang ng damit kung nakapantulog pa. May mga meetings din ako within the day. 8:30 a.m. hanggang 5 p.m. ang pasok ko Mondays to Fridays. Sa umaga, meron kaming daily huddle ng mga kawork ko. Ngayong araw pala, kababalik ko lang ng work coming from a 5-day vacation. Pagbalik ko, meron na akong around 120 plus emails at maraming Slack messages. Nagsimula pala akong mag-work nitong current job ko last November 2021. September 2021 kasi kami dumating ni John dito sa Canada. Hindi naging smooth sailing ang paghahanap ko ng work kaya inabot ng 2 months bago ako nakakuha ng Canadian employer. Kasagsagan din ng COVID nung dumating kami. Ang hinahanap ko talaga remote work kasi yun ang background ko sa Pinas. Meron akong in-apply ang company na Pinoy ang may-ari pero hindi ako natanggap after ng interview. Nung una parang nawalan ako ng loob pero tumuloy lang ako. Sabi ko kung para sa akin talaga. Buti na lang dala ko pa rin yung work ko sa Pinas noon na remote work din. Kaya habang nag-work ako sa umaga, nag-a-apply ako ng trabaho sa gabi. Nung in-applyan ko tong work na to, meron silang 5-step process. Pinag-pray ko talaga kasi mabusisi ang proseso ng hiring nila. At sobrang thankful ako kasi binigay ni Lord sa akin. Yung job ad ng company nasa indeed.ca. Sa mga interested maghanap ng work dito sa Canada, isa yan sa mga websites na makukuhanan nyo ng job leads, pati na rin LinkedIn. Actually, meron ngang iba. Nasa Pilipinas pa lang sila nag-a-apply ng study permit, naghahanap na agad ng work sa Indeed at nakakakuha ng mga interviews. Although mas malaki talaga ang chance na ma-hire kung may valid work permit. Si Glenn ang nag-push sa akin na maghanap ng work from home jobs. At talagang grateful ako sa kanya kasi kung hindi ako nag-work from home nung after mga kay John, hindi siguro ako naka-remote work ngayon. Trainer ako dati sa Teleperformance. Nagre-report sa Fairview galing ng San Jose del Monte, Bulacan. Kung minsan kapag na-assign ako sa EDSA or sa MOA, halos 4 hanggang 6 na oras ang biyahe balikan at nagiging mandirigma pa ako sa MRT tuwing rush hour at kasamang nakikipagtulakan sa mga pumapasok din sa trabaho. Matagal na akong kinukumbinsi ni Glenn na mag-work from home. Nung una, ayaw ko pa kasi sabi ko hindi stable yung ganong trabaho. Pero after kong mga kay John, nakikita ko yung milestones niya na mimiss ko habang nasa work ako. Nag-resign na ako at nag-try ng maghanap. Doon na nga nag-start yung pagiging virtual assistant ko. Nung una, nag-start ako sa rate na 3 USD. Tapos paggabi, tapos after 3 months, nag-resign ako kasi hindi ko kaya yung panggabi. Nasa Florida kasi yung client ko noon. Sa awa ng Diyos, nakahanap naman ako ng work na $6 per hour. Executive VA naman. Habang nag-work ako noon, nakakuha ko ng part-time sa isang digital marketing agency sa Australia. Same rate, $6 an hour. Ang time na yon, yung isa kong work natigil kasi yung client ko nagka-problem siya kaya nag-pause siya ng business niya. Nakahanap naman ako ng work as sales saka customer support sa isang Australian company ulit. Ito yung pinaka na-enjoy kong work kasi nagbebenta kami online ng kulungan ng pusa at saka coops ng manok. Ganito yung itsura ng mga coops ng manok. Ang pangalan niyan, Mansion Coop. Grabe yung mga taga-Australia. Ginagastasan nila yung mga alaga nilang manok na hindi pangkatay. Pets talaga. Kinukuha lang nila yung itlog. Na-enjoy ko yung work na yon kasi sobrang mahilig ako sa pets. Tapos ang rate ko noon, $10 per hour na. Unfortunately, may ilang business decisions na mali kaya nagsara yung company. Grabe yung iyak ko noon. Pero alam nyo, hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. After noon, dahil sa experience ko sa digital marketing, nakakuha ako ng work as client success manager sa isang digital marketing agency. At doon ko na nga nakuha yung $15 per hour na work ko.
Dahil dun sa rate na yon, nagkalakas kami ng loob na magpunta dito sa Canada. Kasi yung rate na yon, halos minimum wage na dito sa Canada. Isinama namin sa proof of funds para sa living expenses habang nag-aaral si Glenn. Kasi pag nag-apply ng study permit, kailangan ng proof of funds. Nung andito na kami sa Canada, yun pa rin yung work ko habang naghahanap ng Canadian employer. At eto na nga, sa awa ng Diyos, na-hire ako dito sa current work ko. Lahat ng naging previous experience ko, nakatulong para makuha itong work sa current company. Grabe, thank you Lord talaga. Yung usual tasks ko nga pala sa work ay mag-support ng escalated issues ng app, tapos magsulat ng internal and external articles, meetings, at mag-train ng mga bagong hire. May challenges din kasi recently na-shake ang tech industry at maraming layoffs, especially startup itong company namin. Pero thank God, nandito pa rin ako. Sa susunod, i-share ko sa inyo yung mga benefits sa work gaya ng insurance, health spending account at iba pa. O paano, hanggang dito na lang. Thank you sa pagsama sa akin sa work. Bye!